Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jax. 29 years old, tubong Pangasinan. Pero nakatira kami ngayon sa San Mateo, Rizal. Silent subscriber ninyo ako since pandemic days at hilig ko talaga papadudot na makinig ng mga kwentong itinatampok ninyo. Lalo na yung mga kwentong horror. Siya nga pala ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong New Year's Eve ng 2016 to 2017. At masasabi kong isa yon sa mga karanasan ko sa buhay na hindi ko po makakalimutan. December 29 kami lumipat noon sa aming bagong bahay sa Rodriguez, Rizal. Kailangan naming manirahan malapit sa Metro Manila. Dahil malaking oportunidad sa trabaho ang naghihintay sa akin at sa mga magulang ko. Samantala through bank loan kaya nakabili ang mga magulang ko ng bahay sa isang liblib na subdivision. Anyway, dahil nga sa 2 araw na lamang at bagong taon na, nagmamadali kaming inayos ang mga gamit namin para pagdating ng December 31 ay asikasuhin na lang namin ang paghahanda sa medyanoche. Papadudot paglipat pa lang namin sa bagong bahay namin ay hindi na po maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. At palagi akong kinikilabutan. Naroroon din yung feeling na parang may iba kaming kasama sa bahay papadudot. Pag gano'n ang pakiramdam ko. Alam kong may mali sa lugar kaya naging mapag-obserba ko. Dumating naman ang December 31, lahat ay busy. Nagsidatingan na rin ang mga kamag-anak namin na taga Pangasinan para doon mag-celebrate. Dahil 3 celebrations ang gagawin namin. New Year, house blessing at syempre birthday ko. Alas 8 pa lang ng umaga ay naghahanda na kami sa pagsalubong sa bagong taon. Ang una naming ginawa yung mga desserts. Nagsimula na rin magluto ng lechon sina Papa at Kuya Jack. Ako naman at ang bunsong kapatid kong si Camille ang umaasikaso sa mga bisita namin. Habang ang isa kong kapatid na lalaki si Kuya Carlo ang nag-ayos ng videoke at New Year decorations. Bandang alas 4 ng hapon ay nagsimula ng mag-videoke ang mga tsuhin at tiyahin ko. Nakisama din sina Lolo Epeng at Papa habang kami ni Mama ay nagsimula ng magluto ng mga handang ulam. Nang sumapit ang 10 p.m., ako at ang aking pinsan ay inutusan ng mga tiyahin namin na bumili ng soft drinks at alak na iinumin ng aking mga tito at tita. At kami naman ay masayang sumunod sa ipinag-uutos ng aking tito at tita. Sa aming pagbalik, dala ang mga pinamiling soft drinks at serbesa. Ako'y nagpaalam na sa aking magulang at sa iba kong mga kamag-anak na magpapahinga na sa aking kwarto. Dahil maaga pa kaming magsisimba at magtutungo sa mga ninong at ninang. Sa aking pagpasok sa kwarto, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na humahagod sa aking likuran. Ngunit patay naman ang aircon sa aking kwarto nung ako ay lumabas para tumulong, ngunit pinagsawalang pansin ko lang ang nararamdaman. Naisip ko na baka dala ng matinding pagod sa paghahanda ang aking nararamdaman. Sa aking paghiga ay mabilis kong naisarado ang aking mata at nakatulog ng mahimbing.
Ngunit papadudot, hindi ko akalain na ang masayang gabi ng salo-salo ay dilubyo at trauma ang hatid sa aking pagkatao. Nagising ako mga bandang 3:00 pasado na ng madaling araw. At ako'y agad na bumangon, binulat ko ang aking mga mata at kinusot ang mga muta. Nakita kong natutulog ang aking pinsan. Sa higaan na aking tinulugan rin at ako'y marahang ngumiti. Ngunit sa pagkakataon na yon aking napagtanto na magkapareho kami ng damit na suot at sa lawal na pantulog. Nung una akala ko ay namamalik mata lamang ako. Ngunit nang akma ko nang bubuksan ng ilaw sa kwarto, ay hindi ko magawa bagkos ay tumatagos ang aking kamay sa dingding. Pakiramdam ko'y nababaliw at natutuliro ako sa aking mga nasaksihan. Nagpanik ako at bumalik sa aking kama. Pero kinilabutan ako kasi nakita ko ang sarili kong nakahiga sa kama. Hindi gumagalaw, lalong hindi humihilik. Idinikit ko ang aking tenga sa dibdib pero wala akong marinig na pagtibok ng puso. Nanginig ako sa takot, papadudot. Hindi kaya patay na ako, sabi ko noon sa aking sarili. Dahil sa pagkataranta, lumayo ako sa aking walang buhay na katawan hanggang sa lumabas ako sa pintuan ng kwarto at tumagos sa mga nakaharang. Nakita ko ang mga kamag-anak ko na natutulog sa inilatag nilang karton sa lapag. Lumapit ako sa hinihigaan ng aking mga magulang at pilit ko silang ginigising. Ngunit hindi nila ako naririnig sa sobrang inis ko'y sumisigaw na nga ako dahil hindi ako natutuwa kung nagbibingi-bingihan o ayaw lamang nila akong pansinin. Hanggang sa may narinig akong isang nakakatakot na boses sa aking likuran. Nakita ko ang isang itim na usok na palutang-lutang sa aming sala. Sinundan ko ito dala ng pagiging curious. At nang aking mahawakan ay hinigop ako ng itim na usok. Papasok sa isang portal na hindi ko alam kung saan. Dahan-dahan akong tumayo at ramdam ko ang sakit ng aking braso dala ng pagkakahulog. Nakita ko sa aking harapan ang tumpok-tumpok na ulo ng mga taong balot na balot at naliligo sa sariwang dugo. Ako'y napatakbo sa sobrang takot na pakiramdam. Pakiramdam ko nga'y maiihi ako sa sobrang kilabot hanggang sa nakita ko ang isang pulang liwanag na sumisilip sa isang butas ng kuweba na aking kinahulugan. Papadudot, dahan-dahan akong pumunta doon sa liwanag na tumatanglaw sa aking kinakatayuan. At narinig ko ang mga nakakabinging sigawan. At pagmamakaawa ng mga tao sa sobrang dami ng sigawan ay halos hindi ko na nga maintindihan ang kanilang mga salita o dialekto na binabanggit. Sumilip ako sa butas kung saan nanggagaling ang liwanag at nakita ko. Nakita ko ang milyong-milyong mga tao maski bata o matanda na lalaki at babae ang may kadena sa paa at dahan-dahang pinalalakad patungo sa bangin kung saan ay kababagsakan nila ay ang isang kumukulong apoy ng dagat. Nalalanghap ko ang matapang na amoy ng asupre sa lugar. Sa aking panonood ay hindi ko namamalayan na may isang figura ng nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa aking likod. At ako'y sinakal ng pagkahigpit-higpit at hinila niya ako papalabas ng kuweba. Sa kanyang pagkaladkad sa aking katawan palabas sa kuweba, nakita ko ang pinakanakakatakot na lugar na hindi ko akalaing makikita ko. May mga taong hinuhulog sa dagat-dagatang apoy. May mga taong nakakadena ang paa at kinakaladkad.
ng mga itim na kabayo habang humahasa sa mainit at nakakapasong sahig ang mga balat. May mga tao na dinudukot ang dila at binubuhusan ng mainit na apoy na narinig ko ang palahaw ng mga at pagnanangis ng mga tao. Nagmamakaawa na tuluyan na silang patayin upang matapos na ang paghihirap. Hanggang sa may umakbay sa aking isang napakabahong nilalang at nagwika. Nakikita mo ba ang mga taong yan? Pinaparusahan sila sa kasalanan nila sa kapwa nila. At kung hindi mo alam, may iba't ibang uri ng parusa sa iba't ibang uri ng kasalanan. Aniya. At sa pagkakataon na yon ay umiyak na ako sa sobrang takot ng mapagtanto ko. Naku ba'y patay na? Kaya ako nakikita ang mga ganitong kaganapan. At humahalakhak ang nilalang. Hindi mo pa oras ngunit magkikita tayo dito sa araw na kunin ng hangal mong Panginoon ang buhay mo. Tandaan mo ito. Masama ang pumatay at masama ang pagsisinungaling. Sa pagkakataon na yon ay naisip ko na ako ang tinutukoy niya. Bigla ko naalala yung isang karumaldumal na kasalanan ko noong bata pa ako. Nang dahil sa selos at pagtatampo ko sa aking kapatid na babae, ay tinulak ko siya sa hagdanan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Papadudot matagal na panahon ko na itong tinatago dahil sa selos ay nagawa kong makapatay. At mas masaklap ay sariling dugo at laman ko pa ang aking kinitil. At eto ngang nagbibinata ako ay wala pa rin ang nakakaalam na ako ang dahilan ng pagkamatay ni Carol. Ang alam ng lahat, aksidente ang nangyari. Mamayang kaunti ay nagwika ang nilalang. Kaya sulitan mo ang oras mo sa sanlibutan sa iyong pagkurap ng mata. Magkikita tayo. Aniya, pagkatapos noon ay nagising na ako sa pagkakatulog. Sinasampal ako ng aking pinsan dahil sabi niya ay ako'y binabangungot. Nagising ako sa higaan na pawis at naghahabol ng hininga. Nakabalik na pala ang aking kaluluwa sa katawan. Nagpasalamat ako sa Diyos. Naligtas ako bagamat kinakabahan pa rin ako noong mga sandaling yon. Ano bang mga napanaginipan mo at sinasabi mo yung pangalan ni Carol? Usisa sa akin ang pinsang kong si Jonas. Wala, napanaginipan ko lang na nasa isang lugar ako na malayo. Tapos bigla ko naalala ang kapatid ko. Sabi ko naman. Siya nga pala, bakit hindi ninyo ako ginigising kaninang 12:00? Hindi ako tuloy nakasama sa New Year celebration. Pagtatampong wika ko. Tumingin naman sa akin ang pinsang ko at nagtataka. Anong hindi ka ginising? Jax, kasama ka namin kanina sa New Year celebration, sabi niya sa akin. Jonas, huwag kang magbiro ng ganyan. Natutulog ako dito sa kwarto kanina pang mag-alas 11 ng gabi. Giit ko. Sino yung kasama namin kanina? Jax, bagong taon. Tigilan mo na ang pagiging palabiro mo, ang sabi niya sa akin. Maniwala ka sa akin, hindi ako yung kasama ninyo kanina, ang sabi ko. Mamayang kaunti ay kinuha ni Jonas ang kanyang phone at nakita kong browse niya ang gallery sa kanyang phone. Eto Jack, so ikaw yan kasama ka namin. Sabi niya sa akin nang mahanap niya yung mga litrato nila kanina ang celebration ng bagong taon. Inisa-isa ko yung mga litrato. Kinilabutan ako kasi nakita ko nga ang sarili ko sa mga litrato. Pero ang nakapagtataka, ang labo ng mukha ko. Ganun pa man ay halata pa rin sa litrato na ako yung kasama nila. Huwag mong sabihin sa akin, Jax, na doppelganger mo yung kasama namin. Ang sabi ni Jonas na naguguluhan na rin ng mga sandaling yon.
Natahimik lamang ako at binalik ko sa kanya ang kanyang phone. Muling sinuri din ni Jonah sa mga litrato sa kanyang phone. Aminado siyang malabo at parang ghostly ang itsura ko sa mga litrato. Kaya palang tahimik mo kanina. Ikaw lang yung hindi nagka-countdown sa New Year kanina. Tapos kung makatitig ka sa amin kanina, grabe ang creepy. Hindi kita napansing kumurap, ang sabi ni Jonas habang inaalala niya ang nangyari noong New Year countdown ng angka namin. Naku Jax, haunted house pala tong bahay ninyo. Dagdag pa niya, bakas ang takot noon sa kanyang boses. Samantala kinaumagahan Papa Dudut ay naging busy pa rin ang lahat dahil bukod sa house blessing ay celebration din ng aking birthday. Dinagdagan yung mga pagkaing natira noong New Year at muling umingay ang paligid dahil sa videoke ng aking mga pinsan. Pagsapit naman ng gabi ay isinagawa ang house blessing. Habang isinasagawa ang pagbibindisyon ng pare sa bahay namin ay biglang namatay ang mga ilaw. Nagtaka kami kasi may ilaw naman sa mga kapitbahay namin. Inisip namin na baka nagkaroon ng problema sa fuse o sa breaker ng ilaw. Pero kahit na madilim ay natuloy pa rin ang house blessing dahil nagsindi naman kami ng mga kandila. Ang nakapagtataka, pagkatapos ng blessing ay saka bumukas ulit ang ilaw. Pero nakaamoy naman kami ng parang mabahong nabubulok. Hindi namin mawari kung amoy ng patay na hayop ba yon o ano. Basta masangsang. Kaya lumabas kaming lahat sa bahay. Nakita naman namin yung pare nakausap ng mga magulang ko at nagpaalam na itong aalis. Nagtataka kami bakit hindi na ito sumama sa amin sa celebration, ang dami pa naman naming handa. Then muling sinelebrate ang birthday ko pero Papa Dudut. During the blowing of candles, nagkagulo kami nang biglang may lumabas na mga ipis at alupihan doon sa cake namin. Buti na lamang at naialis agad yon ni Papa at nailayo sa iba pa naming pagkain. Pero lahat kami ay nagtataka kung bakit nagkaroon ng insekto ang cake ko. Walang nagsaya noong gabing yon. Lahat kami ay tahimik lamang at naguguluhan sa mga nangyayari. Hanggang sa unti-unti nang nagpaalam at nagsialisan ang mga kamag-anak namin. Dapat umaga pa sila ng January 2 aalis pero bigla na lang silang nagpasyang aalis kahit na gabi na. Samantala 10:00 ng gabi nang matapos naming ligpitin ang mga pinagkainan at mga handa namin. Hindi pa rin kami makaget over sa nangyari sa cake kasi noong binili ni Mama yung cake sa bake shop ay fresh na fresh. Kaya paano ito? Nagkaroon ng buhay na ipis at alupihan sa loob. Sa kabilang banda, nang checkin ko yung GC namin ng mga pinsang ko ay nagulat ako sa kanilang topic. Nakakatakot daw ang experiences nila habang nasa bahay namin. Sigurado daw silang haunted house daw ang tinitirhan namin ng pamilya ko. Pero lalo akong kinilabutan nang mabasa ko na nagpakita raw si Carol sa kanilang panaginip. Nagtaka ako. Kaya tinanong ko sa kanila kung ano ang ginagawa ni Carol sa panaginip nila. Isang pinsan ko ang nagkwento na sa panaginip daw niya, nakita daw niya si Carol na naglalaro sa hagdanan tapos ay tinulak daw ng isang lalaki na naging dahilan daw para mahulog ang kapatid ko. Sasaklolohan daw niya ang kapatid ko pero napasigaw daw siya dahil patay na raw si Carol at basag pa ang mukha. Ganon din daw ang panaginip ng isa kong pinsan. Isang lalaki daw ang nakita nilang tumula kay Carol para mahulog sa hagdanan. Nang tinanong ko sila kung bata pa yung lalaki, sabi nila ay matanda na raw. Muli ko silang tinanong kung namukhaan ba nila yung lalaking tumula kay Carol. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabihin nila na hindi raw nila nakita o namukhaan kasi malabo daw ang mukha nito. Samantala hindi ako nakatulog ng gabing yon.
dahil sa sobrang takot. Hindi mawala sa isipan ko yung araw na ginawa ko yon sa sarili kong kapatid. Pero nang mag-aalas 2 na ng madaling araw, hindi ko namalayang nakatulog pala ako. Ngunit bigla din akong nagising nang nagkaroon ng kalabog sa loob ng aking kwarto. Agad kong nakitang bukas ang pinto ng kwarto ko. Madilim din sa labas nito. Tatayo na sana ako sa aking higaan nang mapansin kong hindi ko may galaw ang katawan ko, lalo na ang mga hita at mga braso ko. Pinilit ko pa ring bumangon bago nabigo kasi parang may pumipigil sa buong katawan ko. Natakot ako noon kasi alam ko ang tungkol sa sleep paralysis at alam ko na ang kasunod noon. Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa buong katawan habang kinakabahang nakatingin sa madilim na pintuan. Inaasahan kong may papasok na kung ano sa loob ng kwarto na siya ko namang ikagugulat. Pero lumipas ang 1 minuto pero walang pumasok mula sa dilim. Ganon pa man ay sinikap ko pa rin igalaw ang buong katawan ko. Kaso papadudot halos maubos ang lakas ko. Pero hindi ko pa rin magawa kahit paggalaw ng daliri ko sa paa. Kuya Jax, biglang may narinig akong boses ng batang babae sa kwarto ko. Hindi ko man makita pero alam kong namutla ako sa pagkakarinig sa pamilyar na boses na yon. Hinanap ko ang pinanggalingan ng boses at nakita ko siya sa ulunan ng aking kama. Para siyang gagamba na nakadikit ang mga kamay at paa sa pader at nakatingin siya sa akin na may nakakatakot na mga ngiti. Carol? Halos mautal ako sa pagkakasabi noon habang nakatingin sa kapatid kong palapit noon sa aking ulunan. Ang tagal mong nagtago, kuya. Panahon na para sabihin mo kina mama at papa ang totoo, wika niya sa akin. Mamayang kaunti nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Naging duguan ito at lumalim ang kanyang mga mata. Napapikit ako noon sa takot habang nag-face to face kami. Kuya Jax, sabihin mo na ang katotohanan. Sige ka, hindi ako matatahimik kapag patuloy ka sa pagtatago. Hindi kita iiwan, palagi akong magpapakita sa iyo. Umiekong wika niya sa utak ko. Sige na, sige na. Sasabihin ko na kina mama at papa. Tigilan mo lang ako, napapasigaw kong sabi. Hanggang sa bigla kong naigalaw ang buong katawan ko. Pagdilat ko ay wala na si Carol. Bukas na rin ang ilaw sa labas ng kwarto ko at pumasok doon sina mama at papa. Agad akong niyakap ni mama at nakita ko sa mukha ng aking ama ang labis na pag-aalala. Jax, ano bang mga napanaginipan mo? At sigaw ka ng sigaw. At tinatawag mo pa yung pangalan ni Carol. Wika ni mama. Tumingin lamang ako sa kanila at nag-iiyak. Hindi ko sinagot ang tanong nila kasi hindi ako handa pang magsalita noong madaling araw na yon. Kung may problema ka sa college, sa love life, huwag kang mahihiyang sabihin sa amin. Handa ka naming tulungan. Dagdag pa ni papa sa akin. Pero sa kabila noon ay nagpasya pa rin akong itikom ang aking bibig hanggang sa mag-umaga. Hindi ko namalayan na pagkatapos noon ay nakatulog ulit ako. Nagising na lamang ako bandang alas 9 ng umaga. May pasok na ako sa college pero nag-decide ako na huwag na lamang munang pumasok. Paglabas ko ng kwarto ay dumiretso agad ako sa kusina kung saan ay nakita ko sina mama at papa na nag-uusap. At kung tamang pagkakarinig ko, pinag-uusapan nila si Carol dahil noong gabing yon ay nagpakita rin pala ang kapatid ko sa kanila sa panaginip. Jax, halika, maupo ka dito. Kakausapin ka namin ng mama mo, ang wika ni papa sa akin. Sumunod naman ako at umupo at habang nakatingin ako sa kanila ay muling nagsalita si papa. Jax, nakita mo ba ang kapatid mo noong araw na nahulog siya sa hagdan at namatay?
usisa niya sa akin. Kinabahan naman ako pagkarinig ko ng mga sinabi niyang yon. Bakit niyo naman po na itatanong? Huminga naman ng malalim si Papa at saka muli itong nagsalita. Jax, nagpakita sa panaginip ko ang kapatid mo. Sinasabi niya sa akin na ikaw raw ang pumatay sa kanya. Nung sinabi ni Papa yon sa akin ay halata ko sa boses niya ang confusion at galit. Para bang gulong-gulo siya noon at gusto niyang malaman ang totoo mula sa akin. Wala ka bang kinalaman sa pagkamatay ng kapatid mo, Jax? Biglang sabi naman ni Mama sa akin. Dahil dito ay umiyak na ako at inamin ko sa kanila ang katotohanan. Na ako nga ang tumula kay Carol sa hagdanan noong bata pa lamang kami. At nagawa ko yon dahil sa inggit at galit. Ngunit natakot ako nang makita ko ang galit sa ekspresyon ni Papa. Pagkatapos ay tumayo ito at bigla akong sinuntok sa mukha ko. Tumalsik ako noon sa aking kinakaupuan. Napasigaw naman si Mama sa ginawa ng Papa ko at inawat niya ito. Pero hindi nagpatinag si Papa at kwinelyuhan pa niya ako. Pagkatapos ay inundayan ng suntok. Pa, Ma, patawarin niyo ako. Hindi ko po sinasadyang patayin si Carol, patawad. Pagmamakawa ko sa aking ama. Hindi kita mapapatawad. Pinatay mo ang kapatid mo. Mamamatay tao ka. Isa kang kriminal. Hindi ko palalampasin to, ipapakulong kita. Aniya. Pero pumalag noon si Mama at nagmakaawa na huwag akong ipakulong dahil siguradong hindi ko masosurvive ang bilangguan kapag nakulong ako. Kaya sa huli nag-decide na lamang si Papa na palayasin ako. Itinakwil niya ako noon bilang anak. Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang sundin ang kagustuhan ng aking ama. Umalis ako sa bahay at hindi ko noon alam kung saan ako tutungo. Nagpalaboy-laboy ako at para makasurvive ako ay kumabit ako noon sa isang bakla at naging lover niya ako. Tumira kami sa San Mateo, Rizal at hindi nagtagal ay nagbenta na rin ako noon ng sarili kong laman. At nang mauso ang altar sa social media ay naging isa ako sa kilalang altar noon. Kung saan ay nagbebenta ako ng sarili kong adult video. Minsan ay nakikipag-collab ako sa mga kilalang altar sa mga gay adult sites. Malaki ang kinita ko sa naging trabaho ko. Hindi man marangal pero nakasurvive ako sa bawat araw nang hindi umaasa sa iba. Papadudot sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagiging altar. Hindi ko nasasabihin kung ano ang pangalan ko sa altar world. Pero sa mga katulad kong hayok sa laman, alam kong kilala niyo ako. Dahil ang madalas kong content ay tinatawag na milking videos. Anyway, hanggang ngayon ay wala pa rin akong lakas ng loob na makipag-communicate sa mga magulang at mga kapatid ko pero minomonitor ko sila sa pamamagitan ng social media. Masakit sa puso kasi ang saya-saya nila. Nakalimutan na nila ako. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi ko na napapanaginipan si Carol. Pero hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Hindi ko pa rin kasi napapatawad ang sarili ko hanggang ngayon. May pagkakataon na suicidal ako pero hindi ko na itutuloy dahil parang may pumipigil sa akin. Hanggang sa nagdesisyon na lamang ako na ipagpatuloy na lamang ang aking masalimuot na buhay. Papadudot, puputulin ko na po ang kwento ko bago pa ako umiyak at sumuko ng tuluyan. Sana'y mabasa nyo ito at mapili pa rin i-upload. Dalangin ko na lamang na sana'y malampasan ko rin po itong pagsubok na ito sa aking buhay. Lubos na gumagalang, Jax. Maraming salamat sa lakas ng loob na ibinahagi mo sa amin ang iyong nakaraan, Jax. Mahirap man ang inyong pinagdaanan at matindi ang nagawa mong kasalanan sa iyong kapatid, ngunit ang mahalaga ay pinagsisihan mo na ito.
Sobrang hirap na ang dinanas mo kaya panahon na para ikaw ay mag-move on. Patawarin mo na ang iyong sarili at tanggapin mo na ang nangyari at huwag mo ring sirain ang buhay mo, Jax. Tandaan mo, buhay ka pa ngayon kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na bumawi at baguhin ang iyong buhay. Huwag mong ilugmok sa putik ang sarili mo. Matuto kang bumangon sa kabila ng naging kasalanan mo. Deserve mo pa rin ang kapatawaran at tahimik na buhay. Hanggat hindi pa huli ang lahat, Jax, ay maging matatag ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay, madalas tayong makatagpo ng mga iba't ibang klase ng tao. At hindi lahat ng nakangiti ay tunay na mabuti. Kaya ang pagtitiwala ay hindi dapat basta-bastang ibinibigay. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang pagiging negatibo o pagiging takot. Kundi ito ay pagiging matalino, pagiging alerto at pagiging handa upang mapanatili ang ating kaligtasan mula sa mga taong handang magdala sa atin ng kapahamakan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at marami po akong gustong ikwento sa inyo pero hindi ko po alam kung isa ko sa mga papalaring mapansin ang pinadalang liham sa email ninyo. Meron kasi akong kaibigan na umabot pa ng 1 taon bago nabasa ang kanyang kwento. Pero kung sakali man ay gusto ko pong ikwento ang nakaraan ko. Isang kwento na puno ng takot, pag-aalala at mga aral na natutunan ko mula sa pangyayaring yon. Ako nga pala si Maya, 28 na po ako ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Commonwealth dahil sa trabaho ko. Wala pa po akong asawa pero may boyfriend na po ako na nagmamahal sa akin. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol kay mama noong ipinagbubuntis pa niya ang kapatid kong sumunod sa akin. Sa katunayan, Papa Dudut, batid kong iilan na lang sa atin sa panahon ngayon ang naniniwala sa kwentong ibabahagi ko ngayon. Kung may maniniwala man siguro ay yung mga nakaranas na rin po nito. Hanggang ngayon kasi kinikilabutan pa rin ako tuwing napag-uusapan namin ang kwentong yon ng kuya ko. Kung hindi ako nagkakamali ay 7 years old pa lamang ako noon pero malinaw pa rin sa alaala ko ang mga nangyari. Natatandaan kong may matandang kapitbahay kami, si Aling Mirang. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay marami na akong napansing kakaiba. Lagi ko siyang nakikita sa paligid ng bahay namin at nagmamasid-masid. Minsan ay nakikita ko siya sa labas ng bakod namin at minsan naman ay doon mismo sa may gate namin. Sa Quezon Province nga po pala kami noon nakatira. Yung barangay namin dahil may kalayuan sa bayan ay masasabing liblib talaga. Noong panahong yon, natatandaan kong malalayo ang pagitan ng bawat bahay doon. Malayo rin ang pinapasukan naming eskwelahan. Skate lang ang transportasyon sa lugar namin noon, pero pagdating sa bayan, may mga tricycle at jeep na. Kaya sa tuwing nagkakaroon man ng disgrasya ay sobrang tagal pa bago madala ang biktima sa ospital. Kahit simpleng health center ay napakalayo rin, kaya sa tuwing magpapacheck up si mama ay palagi akong sumasama. Si Papa ang naghahatid sa amin gamit ang pamasada niyang skate noon. At isa ang bahay namin sa hindi pa nakapagpapakabit ng kuryente noong panahong yon dahil iilan pa lang ang afford ng kuryente. Pero masasabi kong payapa ang lugar namin, Papa Dudut. Iilan lang ang naririnig kong nag-aaway o nagsisigawan. Kadalasan tuwing may malalasing lang sa inuman kapag piyesta sa amin. Presko palagi ang hangin dahil maraming mga punong kahoy at mga halaman sa buong lugar.
Yung mga bakanteng lote naman ay puno ng mga talahib at iba pang mga nagtataasang damo. Tuwing alas 5 ng hapon ay nakasanayan na namin ng panganay kong kapatid na si Kuya Robbie na magsaboy ng asin sa bakura namin. Pati na rin sa bubong at sa paligid ng bahay kasama si Mama. Mula noong medyo lumalaki na ang kanyang tiyan. Nasabi na rin kasi sa amin na may magiging kapatid na kami. Yung bahay po pala namin ay simple lang nayari sa semento ang sahig sa may sala. Ang dingding at sahig sa kusina at kwarto ay gawa naman sa mga tabla ng niyog. At ang bubong naman ay gawa sa pawid. Tapos ang bakura namin ay pinapalibutan ng mga nagtataasang gumamela na nagsisilbing bakod na rin ng harapan ng bahay kasama ang bakod na kawayan na ginawa pa nila Mama at Papa. May mga malalaking punong kahoy rin sa bawat kanto ng bakura namin. Dahil ang harapan po kasi ay maliit na flower garden ni Mama na inaalagaan namin ang kuya ko tuwing hapon pagkagaling namin sa paaralan. Nakasanayan na rin po namin sa probinsya na ang oras ng hapunan ay alas 5 ng hapon at ang oras ng pagtulog ay alas 6. Kuya, bakit natin to ginagawa araw-araw? Tanong ko pa noon kay kuya habang pinapanood siyang nagsasaboy ng asin dahil si Mama ay abala pa sa pagluluto sa kusina. Kaya kami na lang muna ang gumagawa ng pagsasaboy ng asin sa palibot ng bahay namin at sa may bubong. Tingin ko nga noon ay parang diamante ang puting asin dahil kumikinang yon kapag natatamaan ng papalubog na araw, kaya tinitipid ko ang paghahagis. Para daw sa proteksyon natin, buntis kasi si Mama. Para safe ang kapatid natin. Sagot ni kuya at muli siya nagpatuloy sa pagsasaboy. Nakasunod lang ako sa paglalakad niya. Sabi ni Mama, lapitin daw ng mga maligno ang mga buntis. Lalo na sa mga lugar na malayo sa mga tao tulad ng dito sa atin. Nilingon niya ako. Yung mga mata niya noon ay parang nag-aalala na parang natatakot papadudot. Sabi pa ni Mama, mabango raw sa mga aswang o maligno ang sanggol na nasa tiyan pa lang niya. Yung hindi pa nailalabas, inilapat niya sa akin ang hawak niyang lalagyan namin ng asin. O kuha ka pa, tapos itapon mo dyan sa silong ng bahay natin. Hindi ko masyadong sineryoso ang mga sinabi ng kuya ko noon, Papa Dudut, dahil bata pa lamang ako at wala pa akong ideya sa mga yon. Kaya tahimik lamang akong sumusunod sa kanya at ginagawa na lamang ang ginagawa niya. Nung una kasi akala ko ay naglalaro lang kami pero nang lumaki ako, doon ko lang naisip na may mas malalim na dahilan pala yon. Ang asin, sabi nila, ay proteksyon sa mga maligno at aswang na lapitin ang mga buntis kagaya ni Mama. Kaya naman naging rutina namin ang magsaboy ng asin sa bakura namin, Papa Dudut. Naging bahagi na ito ng buhay namin habang buntis ang mama namin. Habang lumalaki noon ang tiyan ni Mama, Papa Dudut, ay napapadalas na rin na may naririnig kaming mga malalaking ibon na pumapagaspa sa paligid ng bahay namin at sa itaas ng bubong tuwing sasapit ang gabi. Alam kong hindi yon ang karaniwang tunog ng mga ibon sa gabi. Para bang may malalim at mabigat na paghampas ng mga pakpak na parang may napakalaking nilalang na lumilipad sa itaas ng bahay namin. Yung kakaibang tunog na yon ay nagdadala ng kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag noon na tumatak na sa akin. Mama, ang ingay ng mga ibon. Naalala ko pang sigaw ko noon habang yakap-yakap ako ni Mama nang magising ako. Diyos ko, Panginoon, huwag niyo po kaming pabayaan. Narinig ko pang bulong niya na parang natatakot. Narinig ko rin ang pagsigaw ni Mama at pagmumura kapag may bigla-bigla na lang kumakalampag sa labas ng bahay namin. Paulit-ulit niyang isinisigaw na tigilan na kami at hindi siya natatakot. Nang makita ko ang takot kay kuya ay sumiksik na ako noon sa tabi ni Mama habang ang mga mata ko ay nakatakip na sa aking mukha. Huwag kayong matakot, nandito lang si Mama, sabi ni Mama habang nakahiga. Kapansin-pansin ang panginginig ng boses niya. Katabi namin yung garapong pinaglagyan ng asin at ilang buong bawang. Yung iba inilagay ni Mama sa bigkis niya sa may bandang pusod niya.
Malakas na proteksyon daw yon para hindi maaswang ang sanggol na nasa sinapupunan niya. "Dito lang kayo, mamaya andyan na yung papa ninyo, pauwi na yon," sabi pa niya para pakalmahin kami. Maigpit niyang hinawakan ang kamay namin ni Kuya Robbie. Mahigit 1 oras pa kaming naghintay bago dumating si Papa mula sa pamamasada ng gabing yon. Ngunit imbes na tumuloy agad sa loob ng bahay ay narinig ko siya na may minumura sa labas na animoy may kaaway. Doon na po lumabas si Mama at naiwan naman kami ni Kuya Robbie sa kwarto habang nakaupo sa isang sulok. Napayakap ako sa kanya, dala ng nararamdamang takot. Hindi pa po doon natapos ang kakaibang pangyayari habang nagbubuntis si Mama, Papa Dudut. Habang lumilipas sa mga araw ay paulit-ulit na nangyayari yon. Gabi-gabing nasa bubungan namin ang mga nakakatakot na ibon. Kaya naman tuwing madaling araw ay palagi akong nagpapasama kay Kuya tuwing kailangan kong lumabas. Maaga po kasi kaming nagigising para pumasok sa eskwela. Habang nagiinit kami ng tubig na ilalagay sa pangpaligo namin, naramdaman ko po noon na parang may nakatingin sa amin ni Kuya. Paglingon ko ay doon ko nakita yung matandang kapitbahay namin na si Aling Mirang. Hindi yun ang unang beses na nakita ko si Aling Mirang sa labas ng bakura namin. Pero hindi ko naman siya noon pinapansin dahil akala ko ay napapadaan lamang siya roon at pinagmamasdan kami ni Kuya. Akala ko kasi noon ay normal lang yung ginagawa niya. Marami po kasing natutuwa sa aming magkakapatid dahil masipag daw kami at matulungin sa mga magulang namin. Pero hindi ko naiwasan pang magtaka noong nakikita ko pa rin si Aling Mirang. Hindi lang tuwing madaling araw kundi pati tuwing hapon. At yung oras na yon, papalabog na ang araw, Papa Dudut. Tuwing lumalabas ng bahay si Mama ay naroon din siya sa labas ng bahay niya at nakatanaw sa bahay namin. O mas tamang sabihin na nakatitig po talaga siya sa nanay ko. Nang minsang nauna akong umuwi sa bahay, naabutan ko si Mama nakausap si Aling Mirang. Kahit malayo ako ay kitang-kita ko ang kakaibang kislap sa mga mata niya habang nakatitig sa nanay ko. Paminsan-minsan din ay bumababa ang tingin nito sa malaking tiyan ni Mama na para bang tuwang-tuwa siya. Pero ang hindi ko maintindihan ay noong may isang beses na nahuli ko ang pagtulo ng laway niya habang nakatitig kay Mama. At nung huling beses na nakita ko siyang naglalaway habang nakatingin kay Mama, hindi na siya nakatiis at tinawakan na ang tiyan ng aking ina. Nung una raw ay pinagpasensyahan na lang daw ni Mama pero noong palagi na yung nangyayari ay hindi na yon nagustuhan ni Mama. Lagi kasi itong nanggugulat kaya nagagawa na rin ni Mama na pagsabihan ng matanda. Nagdulot sa akin ng kakaibang takot ang presensya ni Aling Mirang noon, Papa Dudut. Tuwing tumitingin siya sa akin ay kaagad akong nagtatago o di kaya naman ay umiiwas ng tingin. Nakakatakot kasi ang mga mata niya na medyo namumula at parang laging galit kung makatingin. Araw ng Sabado noon, Papa Dudut. Pagsilip ko sa bintana namin ay muli ko namang nakita si Aling Mirang at nang sundan ko ng tingin ang tinititigan niya, napagtanto kong pinagmamasdan niya si Mama na abala sa pagtutupi ng mga nilabhang damit. Mabilis akong umalis sa may bintana para lapitan si Mama. "Ma, si Aling Mirang po, nakatingin na naman sa inyo," sabi ko noon kay Mama. "Huwag mo na siyang pansinin," pagod na sabi ni Mama. May pagkakataon na hinahaplos niya ang kanyang tiyan at saka hihinga ng malalim. Naisip ko noon na baka gumagalaw yung kapatid naming nasa sinapupunan niya. Pero base sa reaksyon ni Mama, higit pa roon ang nararamdaman niya. Bili niya. Huwag ko na lang daw kausapin si Aling Mirang kapag nakita ko ito o kahit na lumapit pa sa akin. Kabilin-bilinan niya na rin na huwag tatanggap ng pagkain o kahit na anong ialok ng matanda. Nangako naman ako na susundin ang mga bilin niya at simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako gaanong lumalapit sa may bakuran ni na Aling Mirang kahit pangitian niya ako at alokin ang mga candy. Madalas niya kasing gawin yun noong bagong lipat pa lamang sila. Minsan pa nga inuutusan niya akong buksan ko raw ang gate namin kasi makikinom daw siya. May araw din noon na nakikita namin siya ni Kuya na naglalakad sa loob ng bakuran nila habang naglalaro kami sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran namin.
Tanghaling tapat noon, parang hindi siya mapakali habang palingon-lingon sa bahay namin. At nang aakyatin na niya ang bakod nila para siguro'y pumunta sa bakura namin, kaagad siyang nilapitan ng anak niyang si Kanor. Base sa pagkakaalala ko, hindi nalalayo ang edad nito kina mama at papa. Hindi ko noon inalis ang tingin ko sa mag-inang kapitbahay namin. Nag-uusap silang dalawa habang palingon-lingon pa rin sa bahay namin si Aling Mirang at patango-tango kapag haharap na kay Kanor. Napaiwas kaagad ako ng tingin nang mapatingin sa aming dalawa ni Kuya si Kanor. Ang sama ng tingin niya sa amin. Parang palagi siyang galit. Hindi ko alam kung bakit ganon siya sa amin. Samantalang wala namang kaming nagawang masama sa kanya. Alam mo ba, Maya? Panimula ni Kuya kaya napatingin ako sa kanya. Seryoso ang boses niya at may halong takot kaya halos pabulong na siya kung magsalita. Lagi kong nakikita si Aling Mirang na nakatingin kay Mama. Parang sinusundan pa nga eh. Kung nasaan si Mama, doon din siya nakatapat. Natahimik ako nang sabihin niyo ni Kuya. Kahit kasi ako ay napapansin din yon. Mula noon ay mas lalo kaming naging alerto ni Kuya. Lagi naming binabantayan si Mama. Lagi kaming may hawak na asin para daw sa proteksyon tuwing gabi. Yung takot namin noon, Papa Dudut, ay mas lalong lumala. Natatakot kasi kaming baka may mangyaring masama kay Mama at sa amin. Nananakit din kasi si Aling Mirang. May itinulak na itong bata na kapitbahay lang din namin. Nauntog yun sa bato sa may riles kaya nagkaroon ng away sa pagitan ni Kanor at sa magulang ng batang yon nang ipagtanggol nito si Aling Mirang. Minsan na rin niya akong hinampas ng walis tingting nang mapadaan ako sa harapan ng bakura nila. Naisip ko tuloy na baka nababaliw na rin siya. Hinabol niya ako kaya umiyak akong kumaripas ng takbo. Papasok sa bakura namin sa sobrang takot. Isinumbong ko yon kay Mama kaya munti ka nang magkagulo pero humingi naman ng pasensyang anak ni Aling Mirang na si Kanor sa ginawa ng nanay niya. May isang pagkakataon pa na naglalaro kami ni Kuya sa labas ng bahay nang makita namin si Aling Mirang. Napapalapit na naman sa amin. Sa pagkakataong yun ay malalaki na ang mga hakbang niya na parang nagmamadali habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa takot namin ni Kuya ay napatakbo na lamang kami sa loob ng bahay. Sinabi agad namin kay Mama ang ginawa ni Aling Mirang. Nakaramdam din naman ng takot si Mama kaya tinawag niya noon si Papa. Lumabas siya ng bahay para harapin si Aling Mirang. Nakasilip lamang kami noon sa bintana at natatakot nang lumabas. Napahinto noon si Mama sa ginagawa niya sa kusina nang marinig na nagtaas na ng boses si Papa. Sinigawan nito si Aling Mirang at pilit na pinababalik sa bahay nito. Pero nagmatigas pa rin ang matanda at pilit na isinisiksik ang katawan doon sa parte ng bakod namin na nasira na. Kinukumusta ko lang ang asawa mo. Bakit ka ba nagagalit? Ibibigay ko lang naman tong saging na kapipitas ko. Pabalang na sagot ni Aling Mirang. Galit itong tumingin kay Papa at hindi pa ito lubusang nakakapasok sa bakura namin. Binalaan siya ni Papa na huwag nang manggugulo sa amin. Kahit kasi katanghali ang tapat ay nanggugulo ito sa amin. Pinaalis siya ni Papa at binantaan dahil natatakot na raw kami sa ginagawa nito. Nang hindi pa rin matinag si Aling Mirang ay tinulak na siya ni Papa palabas ng bakura namin. Nang araw ding yun ay inayos na ni Papa ang bakod at gumawa na rin ng matibay na pangsaraan ng gate para hindi na basta-bastang makakapasok si Aling Mirang. Hindi raw kasi kami ligtas kung lagi na lang umaaligid ang matanda. Ang akala ni Papa noon ay nasiraan na ng bait si Aling Mirang kaya pinaiwas na niya kami. Kung maglalaro man kami ni Kuya ay sa loob na lang talaga ng bakuran. Pero tuwing inuutusan kami para bumili sa tindahan ay hindi namin maiwasang mapatingin sa bahay ni Aling Mirang. Laking pasasalamat na lang namin noon dahil natsyempohan naming hindi ito nakatambay sa labas. Sa mga sumunod na araw ay medyo nakampante na kami dahil hindi na nanggugulo si Aling Mirang. Pero hindi namin nakalain na yung anak naman itong si Kanor ang papalit. Paglabas namin ni Kuya sa bahay ay natanaw namin ito na nakatingin sa aming magkapatid.
Kakaiba yung tingin niya, nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang handang sumugod sa amin anumang oras. Pero tuwing makikita niya si Papa, nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay nila. Sa ilang araw na hindi nagpakita o ng gulo sa amin yung mag-inang kapitbahay namin, saka lang kami medyo napanatag. Pero tuwing gabi ay hindi pa rin nawawala ang mga ibong animoy lagi nakabantay sa may bubungan namin. Biyernes noon, Papa Dudut, nang umalis si Kuya dahil may inutos sa kanya si Mama. Alas 6 pa lang ng umaga ay nakalis na siya, kaya ako muna ang nakatokang magbigay ng pagkain sa mga alaga naming manok at baboy sa likod bahay. Matapos kong bigyan ng pagkain ng mga manok ay dumiretso na po agad ako doon sa piggery namin. Pero habang naglalakad po ako papunta roon ay may napansin akong nakatusok sa pinakaposte ng bakod namin sa bandang likuran ng babuyan. Dala ng kuryosidad ay agad ko yung nilapitan. Akala ko kasi ay may naglagay lang doon ng laruan. Pero nang tuluyan ko na yung malapitan ay sunod-sunod na ang naging pagtili ko, dahilan para lumabas ng bahay si Mama. Kahit siya ay kinilabutan din sa nakita ko sa poste ng bakod. Yung ulo po kasi ng isa sa mga alaga naming baboy putol na at nakatusok sa pinakadulo ng poste. Nang sinipin namin yung mga alaga naming baboy, doon namin nakumpirmang nabawasan nga yun ng isa. Galit na galit si Papa nang malamang may kumuha sa alaga naming baboy. Pero mukhang malaki ang galit sa amin dahil itinara pa yung mismong ulo nito. Sabi ni Papa ay parang may halong pagbabantaraw ang gumawa noon, kaya mula ng araw na yon ay pinagbawalan niya na kaming maglaro sa labas ng bahay. Hindi na rin kami inutusang bumili sa tindahan para may kasama si Mama sa bahay. Lalo na't papalapit na ang panganganak niya. Hanggang sa dumating nga ang paglilibor ni Mama, Papa Dudut. Nagkataong pang gabi yon, kaya kinailangan pang lumabas ni Papa noon para sunduin ang kumadronang magpapaanak kay Mama. Nagbilin siya noon na huwag naming bubuksan ni Kuya ang pinto hanggat hindi namin naririnig ang katok niya. Kilala namin ang paraan ng pagkatok ni Papa sa pinto, Papa Dudut. Nagbigay siya sa amin ng palatandaang kami lang ang nakakaalam. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit kailangan pang gawin yun ni Papa. Pero sabi ni Mama, may mga aswang daw na kayang gumaya ng boses para makapangbiktima. Nasa kalahating oras pa lang noon mula nang umalis si Papa ay nakarinig na agad kami ng sunod-sunod na katok. Nagkatingin ang kaming tatlo nang mapagtantong hindi yon si Papa. Mama, yun na lamang ang tanging nasabi ko. Sumiksik ako sa tabi ni Kuya Robbie. Hindi kasi ako makayakap kay Mama dahil namimilipit na siya sa sakit ng tiyan. Kitang-kita ko kung paano siya mamilipit sa sakit at pagpawisan habang pinipigilang lumabas ang batang nasa kanyang sinapupunan. Nang mawala yung narinig naming mga katok ay bigla namang lumakas ang hangin. Napatingin kami sa ginagamit naming pangilaw. Bunsol po ang tawag namin doon sa bote ng alak na may gas at nilagyan ng mitsyang binalot naman sa foil ang parteng sinisindihan. Kuya, ang lakas ng hangin, sabi ko noon nang hindi ko na alam kung paano tatakpan yung apoy ng ilaw para hindi mamatay. Hindi hangin yun, sagot ni Kuya, bagamat kalmado ang boses niya. Ramdam ko pa rin ang takot niya at pareho lamang kami. Nilagyan niya ng asin ang pasimano ng bintana namin, ganoon din sa may pintuan. Yun lang kasi ang kaya namin gawin para protektahan ang sarili namin. Lalo na si Mama at ang isisilang niyang sanggol. Napayakap ako kay Kuya nang marinig ko ang malakas na kalabog sa bubungan namin. Maya-maya ay pareho kaming nagulat nang makarinig ulit kami ng katok sa pinto na sinundan ng boses ni Papa. Doon lang kami nakasigurado, Papa Dudut. Napatayo ako mula sa pagkakaupo nang muling tawagin ni Papa ang pangalan namin ni Kuya at inutusan kaming buksan ang pintuan. Pamilyar sa akin ang pagkatok niyang yon kaya nakakasiguro na akong siya ang nasa labas. Pero pinigilan ako ni Kuya. Sabi niya siya na lang daw ang lalabas dahil delikado. Sinabi niyang doon lang ako sa tabi ni Mama. Bago niya buksan ang pinto ay sumilip muna siya sa siwang ng pintuan namin para makita kung sino ang naroon.
At nang makumpirmang si Papa nga ang nasa labas, kaagad niyang binuksan ang pinto. Humahangos pa noong pumasok ng bahay si Papa. Kasunod niya ang matandang komadrona. Mabilis ang naging kilos nila. May mga sinabi ito kay Papa bago pumasok sa kwarto. Si Papa naman ay pumunta ng kusina para gawin ang inutos sa kanya. Naging abala siya sa mga bagay na hinihingi ng komadrona habang kami naman ni Kuya ay naiwan sa may sala. Dinig namin ang lakas ng hangin sa labas at ang pag-uga ng bintana na gawa sa plywood. Parang pilit yung binubuksan ng kung sino mang nasa labas. Nanatiling tahimik si Kuya ng sandaling yon habang ako naman ay naging malikot ang mga mata sa paligid. Hanggang sa bigla na lang napadako ang tingin ko sa may siwang sa hagdanan. Dahan-dahan akong lumapit doon at sumilip ako sa siwang sa pagitan ng ikahuling baitang at ng sahig. Gano'n na lamang ang panlalaki ng mata ko nang makita ko ang anino ng hugis tao sa ilalim ng bahay namin. Nakatingala ito sa sahig namin. Sa sobrang takot ko ay taranta kong inihagis doon ang asin na nasa mga kamay ko at nagkukumahog na tumakbo papalapit kay Kuya. Nanginig akong napasiksik sa kanya. "Kuya, may tao sa silong, may tao!" Sigaw ko pa noon sa sobrang takot. Sinubukang sumilip doon ni Kuya Robbie pero wala naman daw siyang nakita. Nang marinig ni Papa ang sigaw ay kaagad siyang lumabas ng kwarto para tanungin kung ano ang nangyari. Doon ko na sinabi kung ano ang nakita ko. Nang sumilip si Papa sa silong, kaagad siyang dumiretso sa kusina para kunin ang kakahasa niyang itak. Nagdala na rin siya ng flashlight. Hindi namin alam kung susundan ba namin si Papa palabas o lalapitan si Mama sa loob ng kwarto. Dinig namin ang sigaw ni Mama habang pinapaanak siya ng komadrona. At kasabay ng sigaw niya ay yung nakakakilabot na huni ng ibon sa bubungan namin. Kumpirmadong aswang ang mga palaging dumadapo sa bubong namin tuwing gabi at mukhang hinihintay talaga nito na makapanganak si Mama. Ilang sandali pa ay narinig namin si Papa na nagmumura at nagsisigaw na animoy nakikipag-away. Sinundan pa yun ng malakas na ingay na parang may hinahampas siya ng matigas na bagay. Nang sumilip kami ni Kuya sa maliit na siwang, sa may pintuan ay doon na po namin nakita yung malaking ibon na kaharap ni Papa. Tinaga niya ito sa bandang pakpak at isa pa sa may bandang paa nito. Nanginig kami sa takot dahil sa kakaibang atungal nito. Parang ungol yon ng isang mabangis na hayop na nasasaktan. Noong maglabasa na rin ang mga kapitbahay naming nakarinig sa ingay ay bigla na lang lumipad ang malaking ibon na sinundan pa noon ng isang nasa bubungan namin. Matapos yon ay binalikan namin si Mama na noon ay naisilang na ang bunsong kapatid namin ni Kuya. Mula nung nataga ni Papa ang aswang na palaging nanggugulo sa amin tuwing gabi, ay wala na ulit gumambala pa sa amin. Pero ang pinagtataka namin ay hindi na rin namin nakita sina Aling Mirang at yung anak niyang si Kanon. Wala nang nakatira sa bahay nila. Kung saan man sila pumunta o lumipat ay hindi namin nalaman pa. Pero may nakapagsabi sa amin na nakita yung mag-inang nagmamadaling umalis bago pa man sumikat ang araw. Kinabukasan lang matapos manganak si Mama. Iika-ika raw sa paglalakad si Kanor, samantalang si Aling Mirang ay balot na balot ng itim na kumot. Hindi na rin kami nagtagal sa lugar na yon, Papa Dudut. 4 na buwan pa lang noon ng bunso naming kapatid nang nagpasyang mga magulang namin na manirahan na kami sa Ilocos Norte, kung saan ay nakatira ang mga kamag-anak ni Papa. Nakahanap naman sila kaagad ng buyer ng bahay namin dahil mura na lamang daw na ibinenta ni na Mama at Papa. May nahanap na ring magandang trabaho si Papa sa Ilocos noong panahong yon. 2012 pa noong huling bumisita si Mama sa probinsya kung saan kami noon nakatira. Malaki na raw ang pinagbago roon, lalo na sa dating tinitirhan namin. Hindi na raw nakakatakot dahil marami nang nagbahay doon at halos dikit-dikit na rin. Ang pangyayaring yon sa buhay namin ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang aral, Papa Dudut, na sa bawat takot na ating nararanasan ay laging may puwang para sa pagmamahal at pag-asa.
Ang pagkakaisa ng pamilya, ang pagmamahalan at ang pagtitiwala sa isa't isa ang siyang pinakamalakas na sandata laban sa anumang panganib. Nakikita man natin ito o hindi, bagamat nagdulot ng takot at pag-aalala ang presensya ni Aling Mirang, nagsilbing paalala yon sa amin na huwag basta-bastang magtitiwala sa ibang tao. Kakilala man ito o hindi, doon din namin napatunayang hindi lang basta laman ng mga kwento ang mga aswang. Totoo sila. At yung naranasan namin ang nagpapatunay na may ganong klase talaga ng mga nilalang na gumagambala sa mga tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat and God bless po sa inyong channel, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Maya. May mga tao talagang lantaran kung ipakita ang hindi magandang intensyon sa ibang tao. Ngunit sa parang yon, mas napaghahandaan natin kung ano ang posible nilang gawin na maaaring ikapahamak natin. Mas nakakatakot yung mga taong magandang pakikisama, ngunit lihim na palang nagbabalak ng masama sa iyo. Matuto tayong pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay dahil kahit ano pa man ang mangyari, sila pa rin ang ating magiging karamay. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Maya. Batid ko na hindi magandang naging karanasan ng pamilya ninyo noon, pero nanatili pa rin na buo ang inyong pagsasama at may malasakit kayo sa bawat isa. Matuto tayong pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay dahil kahit ano pa man ang mangyari, sila pa rin ang ating magiging karamay. Unahin natin palagi ang kanilang kapakanan at kaligtasan dahil ang buhay, kapag nawala ay hindi na muli pang mapapalitan. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe na para sa pang-araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na mga kwento. Likewise, mag-subscribe sa Gian Giano Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Sana po ay mag-subscribe kayo para maging bahagi ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.